So padayon ta sa aton nga pagtuon. Sa gyapon magatuon kita sang doctrine of salvation, muning ato nga record, redemption, reconciliation, propitiation, tapos conviction, repentance, faith, regeneration, forgiveness. Kag diri kita sa sanctification part 1. Now magapadayon kita sa pagtunggyapon sa tawag nga sanctification. Remember nga kani siya is doctrine of salvation. So kani siyang 12 kabilog nga importante kayo nga ngayon nga masabtan o kung maintindihan sa matag isa what salvation is all about, no. So nagatong kita diri dispensationally. Now, so ang salvation sila nga we are released from the guilt and penalty of sin and wholly accomplished for all who believe at the time they believe. So minto siya nga na-release kita from, ang salvation is na-release kita from the penalty of sin, from the power of sin and presence of sin. So kaning past na-release kita from the guilt and penalty of sin. So may mga verses kita din mao ni ang mga natawag ka na mga grammar, no? But nganon nga kana siya is kaning ginatawag nga Luke 7:50, that is perfect tense, meaning sang perfect tense is describe an action that took place in the past, the result of which have continued to the present. So nagapadayon siya nga ang effective niya na nahitabo na in the past nga nga sa pulong nga sodso save, no. Kag ina siya is active voice, matuod gina kuha na siya kanang ikaw mismo doing the action of the verb, ikaw mismo nga mag-believe yun, mag-believe ka, meaning to say nga ang Diyos wala naga-save kung wala ka naga-believe sa iya, ha. Mao na nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaw mismo nga tao, human man, mag-believe kay Jesus Christ of who He is. In other words nga He is God, siyang person, kag siya nga work sa cross nga He paid the penalty for our sins. Mao nga na-release kita from the guilt and penalty of sins. Tapos He died physically in order to conquer death, nga 3 days after na nabanaw siya, He was resurrected. Tapos 40 days after He ascended unto heaven, kag naa siya in session to God the Father. So mo nang active voice nga mag-believe, ikaw mismo, we must believe. Kakana siya matuod gid nga ginahambal ni Luke nga siya ang Gentile nga author lang sa Bible, from Genesis to Revelation. Siling ni Luke kana siya is matuod yun kay kana siya is in indicative mood, meaning the mood of reality. So dira nakasalalay imong faith, ang pagtuo, and it is true. So you are released from the guilt and penalty of sins. Kay nga naman, kay si Jesus Christ nagbayad, amo nagbayad sa atong mga sala. Morning sa 2 Timothy 1:9 nga He who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, not according to our works, not kay nga no, remember nga si Timothy after na ni si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala, kay tungod nga ang nagwork niya sina is the Lord Jesus Christ, wherein nga ang God the Father was satisfied mo ng sanctification, set apart, propitiation, that is propitiation, that God the Father was satisfied, but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus. So si Jesus Christ pinaagi sa iya nga as ang kaluwasan, Jesus before the world began, no? He saved us before
No? He saved us not by our own works, no. So by His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus, directly in Jesus Christ before the world began. Well, ang world hindi is so dapat done siya. Okay. So ang world din is kani siya ang atong gi na ang world din is Chronos. So Chronos binito siya dire nagalin ang word nga chronology, no? Chronological order dire nagalin ang chronology. So 2 Timothy 1:9, no? Tanaw nato na siya sa Bible. 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. So ari siyang world. The world. Makita nimo na sa kay strong concordance, no. Sa strong concordance kay kani siya sa King James, so sa kay strong ni siya kay gisulat ni exhaustive concordance ni strong is in King James, so makita siya sa 5550. So kung nato natanawon nga Chronos na siya ang world, diri na siya world nga earth. Chronos kani siya Chronos. Okay, Chronos sa Greek mao ni siyang transliteration. Pero nagalin ang chronological order. So kay may ara pa siyang isa nga ginatawag nga by time, which is Kairos. So kani siya is Chronos. Mas detail pa gid ang Kairos, tapos Chronos din ayon, no. Amo na siyang sa world sa Greek. Sa Greek. In other words nga ang world sa Greek, ang world, no. So tanaw nato, isulat nato rin ang world sa Greek ara siya sa apat ka klase. Ang world, hindi tanan nga world sa Bible is earth. So kay ang earth sa Greek is gi, meaning to say nga land, or amo na ginatawag naton nga earth. Ang isa ka world is oikomene. Oikomene. Meaning inhabitants. Okay, inhabitants. Ang sunod na world is cosmos. So may siguro nga cosmos. Okay, cosmos. Mutsi nga nun ang system pas ng kalibutan nun, o kung system of the world. Ang next nga world is ion. Butsing ganon morning age o kung ages. Okay. Hello. Sige. Okay. Time pa, dahil lang Yaps. Wait sa dali lang gali. Okay lang. Time pa. Hello. Okay, nagatawag po tadri sa kwan. Sa sa sinawingan. Madunggan din na.
Hala. Okay, padayon lang ta kay kuan ka ng puliki pa ning isa ka cellphone. Okay. So naa kita sa ginatawag nga age, no? Sa age. So man ang apat ka klase nga word sa Greek. Apat ka klase nga word. So hindi tanan nga word sa Bible na relate sa earth. Hindi tanan. Para ni karon no. So mao na nga naga-refer kita permi sa Greek kung unsa na sa klase nga world. Kanang siling ka nga worldly mao ng cosmos, which is the system of the world. Okay, so mao na siya nga ang world din is the world began is the chronos, the chronological order. So kung aton pa yun sa i-relate ang may tabo sini amo ni chronological order. Okay, kambiyon naton sang pula. Chronological order. O kung bisan sa ayon na lang nga kwan by ages, no? Para medyo maklaro-klaro, no? O kung ages. Now, kani siya nga age is the age of the Gentiles. Kani siya halin sa kay Adan hangtod sa kay Abram. Kagintawag siya nga si Abraham. So, kumbaga pamayara transition period dere halin sa Abram nga Gentile pakadto sa Abraham nga Israel. Kag diri ang sunod sa Gentile kay wala pa man ang presence ang Israel. Amo na nga si Abraham nga rasa the father of the race of the nation of Israel. Kay si Moses the father of the nation of Israel. Mauna nga may ara sang Israel na. In other words nga, kinidri is the age of the Israelites. Pero may Gentiles gihapon. Kaya lang focus din mao ang mga Israelites. Mao na nga si Jesus Christ. Diri sa times ang Israel, nagbayad sa ato mga sala. Nagsilin siya nga, I came not to destroy, but to fulfill the law. Tapos diri, mauna na siyang times ang Pentecost. Transition period gihapon ni siya sa Acts chapter 2. No? Acts chapter 2. Kag ini siya amo diri ang Christianity. O kung ginatawag before nga church age, Christianity o kung intercalated age. Kani siya mystery doctrine. So gintawag na siya nga mystery to the point nga wala ni siya na prophesy sa Old Testament ang Christianity. Mao gani nga sa Acts 11 dra makita ang pulong nga Christianity. Kag mag-end ni siya sa rapture. Amo nang ginapaabot natong karon is the rapture para sa mga believers, sa mga Christians. Kag kita lang ang ma-rapture, kanilang age ang ma-rapture, kanilang kay kani silang diri nga mga believers sa Gentile halin sa kay Adan hangtod sa Israel nga time, ma-rapture ni sila sa second coming ni Jesus Christ. Now, after diri sa rapture, kay kita man lang ang ma-rapture, mauni siya ang tribulation period 7 years. Ngano nga 7 years? Tungod na sa agreement o covenant sa Diyos sa Israel. Ara sa Daniel chapter 9. Kay ginreject nila si Jesus Christ. Kay ginreject nila si Jesus Christ. So, ang nabilin is 7 years. Okay? Mao na nga 7 years ang tribulation. Oo. Kay gatawag yapon ta diri sa kuan. Sa libungan. No? Wala. Okay. So, padayon ta. Human sa 7 years nga tribulation. Mauna siya ang second coming ni Jesus Christ. So, ang second coming ni Jesus Christ, may tabo lang siya after sa tribulation. Mao ganing ang rapture, hindi ta mahibalang kung saan o siya magabot ang rapture.
nga kung makomplete na ang spiritual body of Christ, nan dira na ang rapture. Okay. Okay. Pag human sina, mauni siya ang millennium. Meaning to say, nga kanisa is 1,000 years nga mag-reign si Christ as the King of Kings, kag Lord of Lords. Meaning to say nga ngano nga King siya of Kings, who are the kings, kag Lord of Lords siya, sino ang mga lords. Millennium na siya sa Latin kay 1,000 years, buti ganon sina. Hard pad so na sa Greek. So dire mahitabo na dire ang paguman sa 1,000 years mao ang end of human history, kag dira ang great white throne judgment. So mao na siya ang ginatawag nga ayon o kon ages. Okay. O kon ages. So okay. Okay. Okay, so save ayon chronos. So pagkumana we are released from the power of sin. It is for sin that Christ set us free. So present sa Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. Tanaw lang ko din ang ginsulat niya diri, wala ko katanaw sang time kung kano sa ginsulat. Pero kani siya naa sa mga Christian sa Rome nga ginsulat ni Paul. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law. Sin shall not have. So we are released from the presence of sin. It is for sin that Christ set us free. Okay. It is for sin that Christ set us free. Free kita from sin nga wala say gahom sa aton, naa sa present tense 24 hours a day. In other words nga kung ara kita permisa hello? Okay. Kanayara kita permi in the sphere of God the Holy Spirit, na kita sa pagpasakop sa Holy Spirit, no? Always 24 hours a day, 7 days a week, then sin shall not have dominion over you. Kag mo na nga we have the choice, we have the volition, no? To always in the sphere of God the Holy Spirit and in the goal to be like Christ. Ngano kita mag-decide sina? Kay naa sa active voice. Kita mismo mag-decide ang mga atong responsibility. Kaya siya is in negative mood, the mood of reality. Kag tinuod na, matuod gina. So, hindi tiyaw-tiyaw, hindi log-log ang Christian life. Ang Christian life is not a game. Tinuod anay gina siya. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and of death. Remember nga ang Mosaic law, siling ni Pablo, is the knowledge of sin. Knowing nga kita makasasala. Mo na nga we need Christ. Mo na nga si Jesus Christ. Siya ang nagbayad sa aton mga sala. So, mo nang ginahambal rin nga sa Galatians 5:16 nga, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. But I say, walk by the Spirit. Okay, sa ESV is walk by the Spirit. Diriya in the Spirit. Kani siya is by. No. Okay.
Okay. So, ang preposition dire mao nang pinaka-importante, in the spirit. So, it is our responsibility. Mao na nga gitan-aw nako dinhi. Walk, present tense, always. Mao nang sulti permi, always. Okay. Dili siya by. Kay nga naman, kay ang may responsibility is the Holy Spirit. So we have, kani siya is in our own responsibility nga we must walk atong choice ni. Mao gani nga kung diri sa kung diri sa kuan kaning sa nasbi presning ESV kag nasbi no. Kani siya ang responsible sini is the Holy Spirit. By the Holy Spirit. So sa iya ang responsibility. In other words nga kung makahimo kita sang sala ni sang Holy Spirit. Kay ngano man kay siya dapat ang mag-control sa ato Mao gani nga ang kantang Change My Life o God dili siya applicable. No. Ikaw mismo ang mag-change sa imong life transformation by renewing of your mind. We the believers. Mao na nga ang King James is tama, in the Spirit. No. So kay active voice na siya ang walk. Peripatio. Walk in active voice. Ang Christians mao ang naay responsibility Christians kay kani siya na-address sa Galatians nga mga Christians. Kag kana siya is i-command. Kaya nasa sa imperative mood kag always in present tense. So it is our responsibility nga magkinabuhi in the Spirit, in the sphere of God, the Holy Spirit. Atong responsibility na. So we are released from the power of sin. We are released from the power of sin. Dili ta ka kontak dito sa ano ni sa libungan. Okay. Okay lang. Alright. So, released from the power of sin. Kag, we are released from the presence of sin. Kani, presence of sin. Release kita kay, siyempre, heavenly na siya. Sa nakwa na. Wala na ang presence of sin. Kay islang kita sa ginatawag nga resurrected body. Okay. So, derita sa sanctification. Sanctification kani sanctification part 2. Here we go. So naktong kita sa sanctification nga first meaning to say nga sanctification is set apart. So makita nato na sa gihapon sa dictionary, sanctification is set apart, sanctification. Okay, dire sanctification, dire na lang tatanawon, sanctified. Okay, sanctified, sanctification. Kani siya set apart. So, set apart. To free from sin. Okay. Amo nang sanctification. So, amo nang hold kita sa aton nga mga pamulong. Free from sin, no. Pero mo na ay uban nga dili daw pwede nga unavoidable daw ang sin. No. Ang sin is avoidable as long nakita in the Spirit.
mao nga na sila nga renewing of the mind. Ikaw nga believer, you never have to sin again. It is for freedom that Christ set us free. Basta yielded ka to God, the Holy Spirit. So it is for freedom. Freedom from what? Freedom from the old sin nature. Mao na nga we are released from the power of the old sin nature. So walay iban nga pasanglang kundi we the believers of our own choice sa ginatawag nga volition. So nagtuon kita positional sanctification, ang kahimtang naton from Adam, in Adam. Okay. Tapos karon na kita na in Christ. Mo nang positional sanctification, set apart. Kay halin kita sa kay Adan, wala na kita kang kay halin kita kay Adan, yara na kita kang Jesus Christ. Mao na what make us set apart. So in Adam, wala na kita dira, kay naa na kita in Christ. Kay isang unbeliever pa kita, we are in Adan. Kay tanan nga mga unbelievers yara kay Adan. Pero na set apart kita na, wala na kita gibali na kita sa Holy Spirit. Nga the moment nga nagbilib kita kan Jesus Christ, mo nang tawag nga baptism by the Holy Spirit. Dira ang by the Holy Spirit. Kaya yan ang responsibility. Mo na nga importante kay ning preposition nga in. Ngayara kita in Christ. No? So, set apart. Kaya mo ni atong natunan sa ginatawag nga mga sanctification. By context, kung ano na sa klase nga sanctification, kung nagagamit kita sa mga terminology, positional sanctification. So, separate people who have believed in Christ for salvation from those who remain in unbelief sa kay Adan. So, ang positional sanctification has nothing to do with the lifestyle sa mga believers, sa mga Christians. Wala na siya kilabtanan sa lifestyle sa atong pagkinabuhi. Basta nag-believe ka kay Jesus Christ, you are now in Christ. Hindi sila nga magbutan-butan ka para masanctify ka. No. Ang imong pagkabutan, it does not make you being in Christ. Dili. Ang imong pagtuo sa kay Jesus Christ, which is the object of your faith, dira kang Jesus Christ, which is the object of your faith, that make you sanctified. Ngayara ka na kang in Christ. It is tungod kang Jesus Christ. Sa iya, by faith lang. So, hindi po siya ganun nga ang good works makasanctify sa imo o being in Christ. No. Amo na nga walay labot ang imong kinabuhi of being in Christ. It is just by faith alone in Christ alone. Sa munang positional sanctification is once and for all, never to be repeated. Gamay lang kayo nga faith nga halos ni makita. And never to be repeated. Mo nang sa Acts 16:31 nga believe on the Lord Jesus Christ. Ang believe din na is aorist tense. One time lang na, punctiliar action, one time event nga mag-believe ka. Gamay lang kayo nga faith, the smallest faith in the world. It makes you sanctified. Ngayara ka na in Christ. So, positional sanctification is the result of faith in Christ. Amo na nga may mga Christians gyapon nga mga tulibagbag, mga kasaway. Mao na nga gina-disiplina sa Dios sa Hebrews, the book of Hebrews. Kuyaw pa na kay scourging, panitan kita buhi. Mao pod sila ni 1 John 1:9. If we confess our sins, so wala siya kilabtanan sa ginatawag nga lifestyle. By faith lang in Christ. Mao na yara na kita in Christ. Wala na kang Adan. Kaya mo nang trabaho sa Holy Spirit. Ginatawag nga baptism by the Holy Spirit. So, muna nga kung si John gihapon silinga
di na po kung sige gyapon sala, di na makaya ampuan, ikuhao na siyang Ginoo. So mo nang kwan ang pinaka ultimate nga discipline. So kay mihara man nga apat ka level ang kwan, ang discipline sa Dios sa mga believers. Kung nga sa discipline is to educate, dili siya punishment, kundi to educate. So ari kita sa mga verses diri, no? Wala na nang si parsing dira sa Greek nga mga grammar unsa sa Hebrews 10:14. For by one offering he, God the Son, mo nang gi-offer sa ato nga ginatawag nga the payment for our sins, he paid the penalty for our sins, had perfected forever them that are sanctified. So positional na siya nga sanctification. So we are perfected forever, no? So yapon sa 1 Corinthians 1:30, but of him, sa God the Father, are you Christians in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So masiling tani nga isa lang kay walay definite article after sa kay o sa and. So kuha na siya kanang package deal na siya sa pagbayan ni Jesus Christ sa aton mga sala, which is for salvation, kag sa pagbilib naton da sa iya, is made unto us wisdom and righteousness. Kay ngano man, kay we have the righteousness of God nga gi-impute sa aton. So duha sa the essence of God, sa iya nga character, duha ang gin-impute sa aton. Ang una, ang isa is eternal life, dili una or duha, o kung ikaduha, kundi sabay na siya nga gin-impute. Ang isa is eternal life, which is the life of God. Eternal meaning no beginning, no ending. Kag righteousness, absolute righteousness. Kaya nga aton righteousness is relative. Kag aton nga life is biological life, o kung ginatawag nga bios, o kung ang isa sina nga ginatanakon is ang ginatawag nga everlasting life. Ang meaning lang kana siya nga life is has beginning and no ending. Mao nang life sang tao ginatawag nga biological life, from the word bios sa Greek. Nga naa kita beginning the moment nga sa procreation gin bata kita, then after niya na balangit man or pa-impyerno, wala siya ending. Pero ang life sa Diyos, which is zoe life sa Greek, mo nang life sa Diyos, walay beginning, mo na siya nga eternal. Kung mao ni siyang timeline, ang life sa Diyos is eternal, no beginning kag no ending. Eternal siya, eternal nga past kag eternal nga future, no beginning, no ending. Amo ni nga life sang Dios ang iyang impute sa mga believers. So duwa ka karakteristik sa Dios ang nasa tuwa, ang iyang life, eternal life, kag ang iyang righteousness, which is absolute righteousness. Na kung magtuon kita sa ginatawag nga the essence of God, ang kinaiya sang Dios. So kay magatuon kita sa ginatawag nga Trinity. So Acts 11:21 po, by this will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. We are sanctified. Remember nga kana siya is body. Kay tungod kay ang blood is life. So the body is the life of Christ once for all. Katong 30 AD, wala na, kaisa lang. So wala ta kakita kay 2020 na ta karon, 19, mga 20th century ta karon. So hindi ta makita ang crucifixion ni Jesus Christ, pero bulahan ta because we believe according to the scriptures. 30 AD si Jesus Christ being crucified once for all. Tuo ka na,
kag ina-declare po according to the scriptures sining pa ni Pablo sa gihapon, according to the scriptures. Kay si Pablo sa time ni Jesus Christ dili pa sa believer, after na sa death ni Christ kag sa iyang ascension kag nag-believer si Pablo, o nagasilin siya according to the scriptures. Okay. So ang Christians are rightly called holy brethren kag saints. So ginatawag kita nga mga holy brethren kag saints. Chosen. Okay. Mapo ng chosen election. Kani. So diri ta nag-end, no. So ang gawas niya ni ginatawag nga election or chosen. Dili ni siya in accordance sa sovereignty sa Dios. No. He chose us because sa iyang omniscience, okay, sa iyang omniscience, nakita niya nga we believe the Lord Jesus Christ. In other words nga, kung mao ni ang timeline sa Christianity, kani, siyempre mayara pa na dire, let's put this na lang mao ni. Okay. Time sa Gentiles, time sa Israel. God knows 2020. Eternity past pa, God knows kung sino ang mag-believe kay Jesus Christ. So, diri na crucify si Jesus Christ. Kabalo siya sino buwas next month, next year ang mag-believe kay Jesus Christ. Kabalo siya sa iyang ginatawag nga omniscience. He knows. Halimbawa na tao diri, no? He knows nga kana siya mag-believe kay Jesus Christ, amo nang he chose or he elect kay ikaw mag-believe kay Jesus Christ. Mao nang doctrine of election. So wala ang Diyos naga-elect o naga-choose kung sino gusto niya luwason. Wala. Ang ginapili niya sa iyang omniscience nga ang ginapili niya o gina-elect o kung gina-choose niya katong mga nag-believe kay Jesus Christ. Mao gani nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. By faith alone in Christ alone. For by grace you have been saved through faith. Kung walay faith, walay salvation. Kaya ang pinaka-importante is the object of your faith. Maunang may merit niya na the object of your faith, not the faith itself. Non-meritorious na. Kaya kung walay object, walay faith. So, mao po ni direpod kani mga misinterpretation mo ning ginagawa sa mga religious group karon. Lima. Kaning to the church. Kaning word nga church dira kana siya mga local gatherings. Dili na sa church karon nga building nga naay four corners para sa tuwa karon. Kani siya ang ecclesia, kahal na siya sa Hebrew. Ecclesia sa Greek, kana siya sa Hebrew makita nimo dira sa Old Testament ang pulo nga mga assembly congregation. So kung tanaw mo na siya sa Septuagint, kana siya, that is ecclesia sa Septuagint, kanang assembly nga pulong or congregation. Tapos diri sa New Testament, kana siya is local gatherings. In other words, ang tanan nga may mga pagtilipon, ginatawag na siya nga church. Dili siya church nga building itself. No, dili. So kani siya mga to the church of God, kani mga local gatherings o congregation or assembly of God. Dili po assembly nga sa karon nga church na ginatawag nga assembly kanang assembly of God, no, church, no, dili mauna. So ang bot na kon sa karon diri nga to the local gatherings of God o kay kahal sa Old Testament, which is congregation, to the congregation of God which is at Corinth.
mga Christian sa current, to those who had been sanctified. Isang membro ka pa sa isa ka grupo sa iglesia, sikta, religious group, kung you are not sanctified, you are not saved. Sanctified in Christ Jesus. Meaning to say nga, na-set apart ka, naa ka in Christ Jesus. Saints by calling. Mangitawag kita mga saints, holy brethren, because we are in Christ. Ano ang pinaka-importante dira? With all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Siling ni Pablo sa Corinthians, mga 55 AD na sulat. Okay. Saints by calling. Mo gani nga kung may mga believers nga pasaway, ginakuha na sa Ginoo at the right time as He disciplines, meaning to educate, kung dili gid siya magbalik in fellowship to God the Holy Spirit. In fellowship to God the Holy Spirit, tungod kay nag-ooperate kita sa Holy Spirit, na kita in fellowship to God the Holy Spirit. Dapat na kita always in fellowship to God the Holy Spirit. Na gani nga amo nang itawag nga dapat na kita in the sphere of God the Holy Spirit. Kaya nga naman, kaya by believing the Lord Jesus Christ, o buhi is, sila nga siyang person nga is God, kag siya nga work sa cross nga He paid the penalty for our sins, tapos He died physically, tapos after 3 days, na resurrect siya, 40 days after, He ascended to heaven, kag na-incision to God the Father. Pag believe nimo sina, we are in Christ. Ginadiagram lang naton diri ang atong kahimtang. We are in Christ. So kani siya nga relationship is permanent. However, ang atong fellowship sa God the Holy Spirit is temporary ang atong fellowship. Kaya nga naman, kay sometimes we are in sinning, mo gani nga in sinning, so nag-operate kita sa old sin nature, mo na nga dapat manumbalik kita sa paggamit sang 1 John 1:9. If we confess our sins, meaning to say, confess meaning homology, meaning cite, acknowledge, name it, para hindi na himo liwat. Mo nang butsin nga nun sang 1 John 1:9. So ang 1 John 1:9 is a license to serve, dili sa license to sin nga mahimo kitang change sinner, no. It is a license to serve, para magbalik diri in fellowship to God the Holy Spirit, kag we have the blessings in time kag rewards in eternity. So kaning positional sanctification by faith lang, by faith alone, in Christ alone. Faith lang in Christ. Munang positional sanctification. Karon yara ka na in Christ, wala ka na in Adam. Kay ngano? Kay ang sunod nato nga pagtulunan nga sanctification is experiential sanctification after positional sanctification. In other words nga, after salvation, mauna ni karon makita ang imong lifestyle after salvation, ang imong lifestyle, kung paano ka magawi sa imong Christian life, Christian way of life. So ang salvation is by faith alone, in Christ alone. Mao na ang positional sanctification, which is part 1. No? Kay ang sunod sina is ang Christian way of life after sa positional sanctification, which is experiential sanctification. Walay experience sa Christian way of life
kung dili ka positionally sanctified o kung dili ka saved. Nga kung saved ka, part ka na sa spiritual body of Christ, then di na makita sa imo ang the character of o kung the fruit of God, the Holy Spirit, the character of Christ, the fruit of God, the Holy Spirit. In other words, nga mag-grow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ sa ginatawag nga spiritual growth. Kay para makita ang Christian life. So kung walay spiritual growth by transformation, yung tawag nga, do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Ito nga mentality of the soul, no? by the renewing of your mind. In other words nga, ang mga believers dire sa Christian life dapat mag-grow siya. Kaya pag believe niya kay Jesus Christ, bata pa. Pag believe niya kay Jesus Christ, bata pa. Then kinanglan niya sa ginatawag nga spiritual growth. So dapat mag-grow siya. Unsang basihan sa iyang ginatawag nga growth. Direnan. Ana siya. Okay. By learning Bible doctrine. Truths from the Word of God. Pag learn siya na iyang matuuhan, then dira ang application. Kaya kung walay learning sa kung paano ginatawag nga Christian attitude, wala siyang may ma-apply sa iyang kinabuhi. Mauna ang learning process sa iyang spiritual growth. Kung walay learning sa Christian way of life, kaya magatuong kita after sini mga salvation sa ginatawag nga Christian way of life. Kung wala siya learning, wala siya growth sa iyang spiritual life. So bata lang gihapon, amo na nga pasaway pirmi sa Christian life as child of God. Amo nang gawas dira. So dili siya applicable nga human karon nga prasa karon ang ginahimo sa makasimbanan nga human karon na baptize, isuguon mo na ang nabaptize mo nga mag-witness. No way. Wala, hindi man pwede na. Kaya nga naman, wala pa siya pagtulunan sa Christian life. Well, kung salvation, he is saved siya. Pero wala, bata pa siya. Kumbaga pa sa tawanon, sa human nga pamaagi. Kuan pa, pwede pa na siya mauto-uto, mainto. Oh. Hindi siya ka-hold sa iyang, wala siya prinsipyo. Wala siya pagtulunan sa kung ano ang Christianity. Wala. Dapat mabala natin kung ano ang Christianity. Mabitaw na nga, sanctify them in the truth, in thy truth. Thy word is truth. Kung walay truth, walay sanctification experientially. Dili makita nga naa ka in fellowship to God the Holy Spirit kung wala kay truth. Unsa nga truth? Truths from the Word of God. Amo nang importante kayo ang pagtulunan after salvation para matagamtaman nimo, ma-experiencehan nimo ang Christian life. Muna nga damo gyapon sang mga Christians nga tuli bagbag o kun pasaway. Sa Bible ara gani. Samot na sa aton karon nga walay pagtulunan. Thy word is truth. Kani mao ni maga-change sa imong life, sa aton nga life. Be not conformed to this world. Ano nga pirmi kita conform o napaangay pirmi sa kalibutan. Kaya nga aton utak puros na tanan ayara da sa kalibutan. Ang aton mga ang thinking naton na pirmi sa kalibutan. Amo nang aton learning. Amo na dapat islan siya. Pinaagi sa truth, sa kamatuoran.
after salvation. Betro na ito na sa kwan. Sa Romans chapter 12. Let's see, Romans chapter 12. Kano siya? Romans chapter 12. Okay. Verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that we may prove, kuyor badri, ginambal, that ye may prove what is good. What is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi ra ba ni good nga pabut-buot? Let's see daw. Tanaw naton. Okay, kani. Amo ni dire maka-expound ka properly kung ano botsing ganon sina. Kuan. But kani siya, hindi ni siya ala nga bat siguro. Dili, yes. Ay, ala jud, no? Wala mo kaning ala nga bat. Mao ni siyang, sa Greek niya, dili ni siya sa Muslim, Arabic nga word. Greek ni siya, ala. Kani siya is the strongest conjunction of contrast kaysa iban nga mga bat sa Greek. Muna ka specific ang Greek. So about face jud ka. About face, but be transformed, about face ka, meaning to say kung ara sa imong tubangan ang worldly nga mga pagtulunan, about face ka, but sa ginatawag nga transformation of the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Kaning good dili ni siya human good, agatos ni. Kani siya is divine good. Ang word nga agatos is divine good. So, meaning to say nga nag-operate kita in the sphere of God, the Holy Spirit. Walk in the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. So, wala kita pasibang ng ibang kundi atong kagalingon by not walking in the Spirit. So agatos kay sulod sa akong kuan manggod ang ni kanang pulong manggod nga do not overcome by evil, but overcome evil with good. Kana siya nga pamulong. Baw damo po sa mga Kristiyan nga pabut-buot. No, dili na ma-operate siya sa human good, kay ang human good is the strength of the old sin nature. Maunaw na nahibalaan sa kadamaan mga Christians. Sabi nila basta butan godly na. No. Human good gyapon na siya nga naga-operate sa old sin nature. Amo na nga dapat ma-sanctify kita in thy truth. Thy word is truth. Amo na damo pod mga unbelievers, dili Christian, unbelievers na in Adam nga butan pa kay sa mga believers, kay nag-strive sila to be good in the sight of God, pero ang ilang good works in human is not acceptable to God the Father. Ang work lang nga for salvation nga perfect nga work is the work of the Lord Jesus Christ. Mo nang salvation is by faith alone in Christ alone. So sanctify them by the truth. Your word is truth. Okay. So, ang experience sa sanctification, may kahilabtanan sa ginatawag naton nga lifestyle. Diyan na makita kung ikaw anak sa Diyos sa imong lifestyle. Unsa ang lifestyle nimo? Ang application is the truth from the word of God. Dili pud inato na siya, dili pud aton-aton lang daw butan kayo, hinay kayong tingog, mahinatagon, tanan sa community may kaysa sa contribution, respectful kayo. No, dili mo ng Christianity. Ang Christianity
isa po nga maka-avoid ka sa paghimo sang sala is the application of the truth. Ang application sang truth. Isa gani ka panguna-una nga si Satan di siya gusto nga maghimo ka sang sala. No, hindi siya gusto. Kay gusto niya magbutan ka. No, ang imong lifestyle pinang maayo gid para nga maging independent ka sa Dios. Kay acceptable ka sa community. Abutan kay kamo ni no, it does not make you nga ikaw, it does not justify nga ikaw Christian kung butan ka. No, dili. Kaya ang Christianity is positionally sanctified nga pakigrelasyon na sa Dios by believing who Christ is. Pero after sina makita na ang lifestyle tungod sa application sang pulong. No, kaya nga tungod sang kuan ba kanang ginatawag nga mga tabos ana bisan hindi sala himuon nila nga sala. No, kay ang imong basihan sa imong lifestyle is the word of God. So may tabo ng experiential sanctification, the moment of salvation until the moment of death. So sa aton nga life mauning gawas niya. Save ka na. So there is after salvation kani nga moment dinhi mauning Christian way of life o kung natawag nga experiential sanctification. Kani sa is positional sanctification. Mao ni ang experiential sanctification. So mahitabo na siya ang experiential sanctification at the moment sa imong salvation here. Dire hangtod sa death, hangtod sa kamatayon, or kung maabutan kita sang rapture hangtod sa rapture. Amo ng Christian way of life o ginatawag nga experiential sanctification. Remember nga, we are an open book. Ginabasa ang atong kinabuhi. Siling Christian ka. Pero ang basihan sa imong Christianity is sa kay Jesus Christ, by faith alone in Christ alone. Pagkahuman ang transformation may tabula na ara ka sa imong spiritual growth to be like Christ, meaning to say nga maturity. Hangtod magtubo ka, mature. Sa una bata pa kita, atong una bata pa. Pero karon kay mature ka na. So dapat mag-mature po imong una. Base masilin sila nga tako lawas pero do batang una. No, dapat mag-mature ka as a believer of the Lord Jesus Christ. So ang nag-mature sa imo is your thinking. Mo na nga kung damo ka sang pagtulunan, damo ka vocabulary, damo ka experience, dira makita ang imong maturity. Same gihapon sa spiritual life, sa spiritual growth. Kung damo ka natun-an tapos imong ginatuohan, then makita gina sa imong lifestyle. Kay kung ano ang yara sa imong una-una, maunang imong kinabuhi. So ang experiential sanctification cannot begin until after a person has been saved. So magsugod ang experiential sanctification human nga nagtuo ka kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad siya sa aton mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayib sa langit kag yara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amay o kung sa Dios nga Amahan. So dapat po ang experiential sanctification should begin immediately after salvation. Pero wala ma-delay. Kay tungod nga talaga kay tungod nga wala sang pagtulunan, dapat ara siya sa the right person, the right pastor teacher nga magtudlo. However, it is very seldom nga mga nahitabo. Mamuna kalabanan sa mga believers, mga Christians, kuno pasaway. We have the mind of Christ.
Dapat mayara sang unity kay we are of the same mind, which is the mind of Christ. Dapat the same doctrine. Amunta ng mga pagtulunan. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Gin-insert ko lang faith to faith. Mao na nga ang dire kay Christ, faith lang, no works. Pero human karon sa pagtuo kay Jesus Christ, sa Christian way of life, diri na makita ang faith plus works. Kaya ang focus naton diri is the Word of God. Amo na nga ang truth, sanctify them in thy truth, thy word is truth. Mao na nga makita na ma-apply na ang pulong sa Dios mo na diri nga faith plus works na. Tungod kay ikaw save ka na. Diri faith lang kay Christ, kay si Christ does the work for our own salvation. So, the object of our faith sa salvation is the Lord Jesus Christ. Pero ang object naton diri sa Christian way of life is the Word of God. Mauning object of our faith kang makita in application sa ato ang lifestyle, sa atong life, mao nang atong lifestyle. So ang experiential sanctification is a process. Wala na siya ginatawag nga one-shot decision that can immediately make a person like Christ nga mag-mature. No, after salvation, gradual na siya, amat-amat, doctrines by doctrines by doctrines by doctrines nga sa pagtuon, sa pagtuo kag sa pag-apply by believing. Hindi na siya one-shot decision nga, mature ka dahil. No. There is no one-shot experience that can immediately make a person like Christ. Amo gaya nga sa Romans chapter 7, si Pablo, sa ginatawag nga between lines nga kung tawagon naton, hindi niya gusto himuon, amo iyang mahimo, which is sala. Ang hindi niya gusto himuon to glorify God, di niya mahimo. So, gradual din na. Ang siling niya po nga, sa una, bata pa ko, bata po diyang una-una. Pero karon kay dako na siya, mature na siya. Mature na po niya iyang una-una. So, dili siya dali lang nga human karon na baptize ka, membro ka na sa simbahan, sa iglesia. Tapos karon mature ka na. No. Hindi. Pagbilong ka na sa spiritual body of Christ, basta na yung inatawag nga desire nga want to nga motivate sa imong life to learn for spiritual growth, na step by step lang na siya. So ang experiential sanctification kag comparing sa positional sanctification, dili na sa versus, gina-compare siya sa positional sanctification. So ang positional sanctification depends upon what God has done for us. So depende kana nagadepende sa ginhimo sa Dios ato. Mo na depende ang ginhimo sa Dios ato nga si Jesus Christ amo ang ginpadala sang God the Father, the second person of the Godhead, nagpakatao para sa ato ang kaluwasan. Nagpakatao siya para sa atong kaluwasan, ang second person of the Godhead. Ang experience sanctification depends upon what believer does with God. So, ang nag-work sa atong salvation is the Lord Jesus Christ. Kag ang experience ng sanctification, kita mag-work to serve God. Sa Christian way of life, to serve God by application sa iyahang kamatuoran. God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Ang God the Father is a spirit. We must worship Him
in spirit, naa in fellowship to God the Holy Spirit, in fellowship to God the Holy Spirit, and in truth. Kung wala kita in the sphere of God the Holy Spirit, we are not worshiping God. Yielded to God the Holy Spirit. Kag application sang iyang mga kamaturan. Now, experience sanctification does not save anyone. Mo nang experience sa sanctification. Ang posisyon ng sanctification, amo nang nag-save sa aton, which is the Lord Jesus Christ ang object of our faith. So, experience sanctification results from the intake and application of God's Word to life situation by believers who are yielded to God, the Holy Spirit. Kani siya nga mga opportunities, kani para lang sa aton nga mga believer, sa aton mga believers of the Lord Jesus Christ ang experiential sanctification. Believers can be partially experientially sanctified. Basta padayon, keep on keeping on lang. This is true of any believer who has begun to grow but not yet arrived at total Christ-likeness. Keep on keeping on sa imong spiritual growth. Some verses related to experience sanctification. Kani nga mga verses. Okay. Kani. This is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. That is the will of God. We are predestined to be like Christ. Kanang pulong doctrine of predestination para lang sa mga believers. Ang Diyos wala nagpredestine sa mga tao, sa mga unbelievers nga to be in the lake of fire. Wala. Ang predestination applicable na sa mga believers for spiritual growth. No? So, but we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, pagtanaw nimo sa glass, hindi ang imong kaugalingon ay mo makita, kundi the Lord Jesus Christ nga nagagrow ka sa nato nga experience sa sanctification sa imong spiritual life. Okay. So, mao ni ang mga bersikulo pa sa experiential sanctification. Kag isa po na ni mayari kita sa ginatawag nga ultimate sanctification. Kani siya sa eternal na ni eternity. Human sa rapture o kon sa ginatawag nga death. Ultimate sanctification is the final perfection of the born again believers by making them just like Christ. So, like Christ na ta, kay nga naman, kay kwaon na ang old sin nature sa toa. I-change ang atong lawas sa whatever be the case. No? Sa rapture, pag-islan ang atong corruptible sa incorruptible. So, resurrected na ang atong lawas, mag-change na siya. Meaning to say nga, we are free from the presence of sin. Kaya sa eternity, wala na ang old sin nature sa atong lawas. Remember nga atong lawas, contaminated pa niya sa old sin nature. Maubitaw nga ang Holy Spirit naa sa atong human spirit, dili sa atuang body nga puno siya sa old sin nature. So, amo na yung ultimate sanctification. So, ang tanan nga human good, masunog na siya sa bema seat judgment. Muna sila sa Corinthians, nga kung nag-produce ka sang human good, which is the product of the old sin nature, wood, hay, and stubbles, masunog na siya. Pero ikaw, luwas. So, wala ka lang sa ginatawag nga rewarding. Wala kay reward. Sa rewarding, wala. Munang problema sa mga Christian kung wala nag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ.
So dapat mag-grow nga na kay blessings in time kang reward in eternity. Kung dapat may dabo sa aton nga mga Christians. So, para sa Ephesians 4 verse, Ephesians 1:4, according as He had chosen us because of His foreknowledge. No? Nakita niya nga mag-believe kay Jesus Christ. So He chose us in Him. Ngayara kita in Christ before the foundation of the world. Nakita na sa Diyos that we should be holy and without blame. So, remember nga kanisa mga Christian sa Ephesus, amo ni the book of Ephesians, sa mga Christians ni nga to be in Christ kay nalampasan ta ang age of the Gentiles mo kag age sang Israel. So He chose us kay kanisa is the book of Ephesians. We should be holy and without blame before Him in love. So, mo nang ultimate sanctification sa rapture. Sa eternal state. Romans 8:29. Amo ning predestination. For whom He, God the Father, did foreknow. Kabalo na siya. So, sa iyang foreknowledge, He is omniscient, all-knowing. No? So, ginachos niya ang mga nasave because He foreknow. All, iyang pagka-all-knowing, sa iyang pagka-omniscience, nga mag-believe mo na He chose sila nga masave. No? Dili siyang sovereignty. Well, still He is sovereign. Also did predestine to be conformed to the image of His Son. So, ang predestination, bisang tanaw ni mo da sa concordance, wala gin predestined sa Diyos ang tao nga mapaimpierno. No. God is not willing that anyone should perish. Siling ni Peter. God is not willing that anyone should perish. Pero nga may mga mapaimpierno because they, kaning mga unbelievers, they choose to not to believe the Lord Jesus Christ in order to be saved. So sila mismo sa ilang kagalingon gusto magpa-impierno kay they choose not to believe the Lord Jesus Christ nga ang gugma sa Dios iyan ang ginpakita, iyan ang ginpadayag pinagi kay Jesus Christ. So God demonstrate His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. So ang gugma sa Dios nga agape is respecting one's freedom. Amo ang pagrespeto sa imong freedom, mao nang gugma sa Dios. Wala niya kita gihimo nga robot. Okay, 1 John chapter 3 verse 2, we shall be like Him sa ginatawag nga ultimate sanctification. So, dirita karon tapos atong sanctification part 2. Kung makakadto kita naman sa sunod nga doctrine sa sunod na pod nga semana. Let's pray. Sa imo Heavenly Father, salamat sa Ginoo nga mga opportunities sa mga recording kag Ginoo sa pag-channel man sa imo mga pagtulunan bisan Ginoo sa cellphone kag sa mga recording for our own good, Ginoo. Ani salamat kit sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit. Wherein Father nga naga-rely lang kami nagasalig kag as our divine teacher kag Ginoo sa pag-enlighten sa mo. Bisan Ginoo giving us understanding, spiritual understanding, spiritual IQ. Nga sa imong ginasalig ang tayong pasalamatan, sa imong grasya sing pamagi, sa imong ginadangop tanan pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. Thank you.